May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride, Marlo. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito.
Halimbawa, yung larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay maiisip ng isang individual na ito ay masarap. At sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #Healthy Living Eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay. Gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya RH. Pilipinas, oras po natin. 17 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang ano ba yan? Hindi na pahaba. Magandang umaga po sa lahat po nating mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayo? Today is Monday. Ano ba yan? Matatapos na palang buwan ng ng Hunyo. July na. It's June 29, 2026 na po mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ayan, siyempre pasalamatan muna natin ang ating executive producer EP Wina Pearl Hezoro. Dahil siya po ang malalay sa ating programa nito pong mga nakaraang araw, no? Thursday, Friday. No, dahil tayo po ay nandyan sa Butuan City. Ay, grabe. Grabing tawag nito, ang suporta no, ng ating mga partners pagdating po sa ating mga PWDs dyan po sa Butuan at sa Kabadbaran City. Sa Agusan, tama ba ako? Hindi siya Agusan sa Agusan del Norte ba tayo? Butuan, tama no? Agusan del Norte. Baka maligaw ako. But of course, we're back. Thank you, EP Wina Pearl Hezoro. Sa hapon ba kasama mo si Jackie? Hindi, ikaw lang sa hapon. Ikaw din. Ay, naka-face mask ang aking EP. Ano yan, EP? Thank you. Siyempre mga kaibigan, tayo po ay nanggaling ng Butuan at Kabadbaran City dyan po sa Agusan del Norte. Yan dahil alam niyo naman ating mga partners talagang sinadya no ang nasabing lalawigan para po sa kanilang mobility distribution
mobility devices. At yan po yung kanilang wheelchair provisioning. Meron ding mga walker. Kaya sa pamamagitan po yan ng Rotary Club of Makati F. Sobel, sa panguna po ng kanilang United Chosen President UCP Emil Orencia. Lakas ng power ng Sir Emil. I think by this time nakalipad naman ng Japan ang Sir Emil Orencia, no? Dami niyang daming ganap. But anyway, at sa pamamagitan po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay naipamahagi po yung wheelchair na yan. Sila po actually ang may malawak na programa niyan doon po sa Walk with Faith na isinagawa po ng mga Rotarian sa panguna nga po ng Rotary Club of Makati F. Sobel. Kaya maraming salamat sa kanilang charter president din. Pinasasalamatan kanila Ma'am Lucille Lopez. Of course, couple ito and Sir Alex Lopez, PP Alex Lopez. At syempre, bakit nakarating yung mga wheelchair na yan dyan po sa Butuan ay sa pamamagitan po ng Philippine Air Force. Yung kanilang C-130, yung pagtransport ng almost 200 wheelchairs. Maraming salamat po sa Philippine Air Force. Thank you so much daw po sa pangalan ng lahat po ng mga nagpartner para po magkaroon ng pagkakataon na maibahagi doon po sa ating mga PWDs, mga person with disabilities, yung pong mga wheelchair, no? So mula sa Philippine Air Force, Lieutenant Armstrong, yan, thank you so much. At syempre ang mga masisipag, ayan, nakikita nyo, no? Ang wheelchair assessors mula po sa church, the Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints. Thank you so much. Marami silang lumipad I think more than 10, na talagang sila po yung nakikita nyo, nagbubuo ng mga wheelchair na galing pa from respective boxes at ilalabas and then i-assemble. Sila po, nakita nyo, ating mga elderlies na tinatawag. Ang mga elderly assessors po ng The Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints. Ito po ay kanilang programa nationwide, At kasama natin mula sa kanilang hanay ang kanilang wheelchair specialist, UCP President ng Makati F. Sobel, Sir Emil Orencia. Thank you so much. At syempre, ang mga Rotary clubs na mula po sa Rotary International District 3860, Area 3E and Area 3F, may mga area sila doon, Sa pamagitan po ng kanilang Assistant Governor for Area 3E, si Ma'am Maria Jean Milanchi. Of course, Assistant Governor for Area 3F, Anthony Madayag Jr. At syempre, pasalamatan po natin, ayan, ang mga nag-host unang-una dyan po sa Cabadbaran City na gamit natin yung kanila pong social hall na napakaganda, Ang Cabadbaran City Hall mismo, Mayor Judy Chin Amante. Yan, di lang tayo nakapag-courtesy call kasi very busy si Mayor Judy Chin. But of course, ang Governor ng Agusan del Norte, Governor Maria Angelica Rosdel Amante. Thank you so much. Siyempre, ang host club po dyan sa area po ng Agusan del Norte ay walang iba kundi ang Rotary Club of Midtown Butuan, So, Rotary Club of Midtown Butuan sa pamamagitan po ng kanilang President Myra Josiel Clarin Moreno. At syempre pa, ayan, ang kanilang CP, ang kanilang Charter President, at siya po ang past Assistant Governor din ng District 3860 at siya po ang chairperson ng project na yan, kundi walang iba kundi si Ma'am Maria Teresa Martires Salise or si Ma'am Tess. Ayan, thank you so much, Ma'am Tess. Siya po talaga ang naging, of course, nagdala. Sa pamagitan po, nakita nyo naman at napanood dun sa Public Service Hour program natin. Umiyak ang Ma'am Tess kasi marami daw ang laking challenge na baka hindi matuloy yung 2 araw na pamamahagi po ng wheelchair. But then, dream come true. Ayan, nadala po sa ating mga PWDs. Kaya ang naging punong abala naman sa ating lahat, mula simula hanggang matapos,
Oo, siya yung unang-unang nasa venue. Siya din yung huling-huling umaalis sa venue. Ang sumundo sa atin sa airport, dyan sa Butuan City, nag-assist sa buong operation. Sir JV Kabuga, maraming salamat po. Sana maging president ka na ng Rotary. Napakasipag. Thank you so much, Sir JV Kabuga. Salamat po. At syempre, ang mga nasa Area 3E, pasalamatan natin. Rotary Club of Butuan North, ang kanilang presidente Clark Madrid Tagunayon. Rotary Club of Downtown Butuan, ang kanilang president Maria Glesa Dubuzet. Rotary Club of Central Cabadbaran, President Charlotte Marie Antoinette Betay. Rotary Club of Butuan East Central, President Giovanni Tomongha. So sila po yung mga nagsama-sama para po sa programa na ito mula sa Area 3E ng District 3860 at Area F, Rotary Club of Butuan, President Freddy Mero, Rotary Club of Central Butuan, President Jehoven Gilot, Rotary Club of Midtown Butuan, of course, yan, nakasama natin si Ma'am Tess, and Rotary Club of Butuan Highlands, President Carlo Dacera. Ayan, maraming pong salamat at sa lahat po ng mga beneficiary. Nako, congratulations ha. Nakita natin talaga yung pangangailangan po ng wheelchair na maaasahan. Siyempre, ito mga pangmatagalan tong mga wheelchair nadala ng ating mga partners at sa pamamagitan nga po ito nga yung ating mobility devices partnership dyan po sa Agusan del Norte. Maraming salamat. Ayan, Sir Emil Orencia and lahat po ng nagsama-sama para maging matagumpay yung pong pamamahagi na yan. Walk with faith. Galing, So yan po si Sir Emil Orencia. Na-atras pa si Sir Emil nung kinukunan natin Sabi ko, dyan ka Sir Emil dahil ikaw ang bida dyan. Ayan. Okay, maraming salamat po. Thank you so much. Yan po yung Cabadbaran City Hall. Ang galing, Ganda nung kanilang social hall. Ayan, salamat po. At syempre, salamat din dahil libreng nagamit ha. A-announce ko na. Oo, dahil talagang libre naman yung venue na ginamit at libreng pinagamit yung kanilang area, nung activity area nila, ang Robinsons Butuan City. Salamat po sa space na ibinigay ninyo para nang sa ganun ay maipamahagi yung mga wheelchair na yan sa inyo pong mga PWDs diyan po sa Butuan City. Thank you so much. Mga kaibigan, standby lang. Meron po tayong meron tayong pasyente sikapin nating matulungan ngayong araw na ito ng Lunes. Pero ingat-ingat pa rin tayo ha dahil meron na pong habagat. Siyempre, lagi-lagi na yan. At merong low pressure area sa silangan po ng Surigao City, So inasahan daw pong magpapaulan yan, sabi ng Pag-asa, sa ilang bahagi po ng ating bansa. Lalo na po dyan po sa silangan ng Mindanao, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at mga probinsya po ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. So, ingat-ingat po. Ano po nasa panahon ng tag-ulan, kaya asahan po natin yun. Standby lang ha, standby. Babalik po tayo. Oras natin, 29 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin, 38 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. At sa bahaging ito ng ating pong programa, puntahan po natin ang ating pasyente ngayong umagang ito ng Lunes, taga Barangay Buliran, San Antonio, Quezon, sa San Antonio sa lalawigan po ng Quezon. Ang pasyente po natin, 4 years old, Daniel Braille Regacio Dabu. So 7-month-old pa lang daw po sa sinapupunan nitong si Baby Daniel ay na-diagnose na meron pong bukol sa likod ng balakang. At kinausap po yung nanay at tatay ng doktor na magpa-check up sa isang neurosurgery o surgeon sa ibang ospital para matignan yung sinasabing bukol sa likod ng balakang ng bata. Noong March 26 po, 2022, nung ipinanganak po si Daniel, diyan po sa Philippine Children's Medical Center, 9 na buwan na siya, lumala daw po yung tinatawag na urinary tract infection o UTI. Kaya nagpa-check up ulit sila sa doktor at ipinaliwanag po anong naging problema. Na-schedule for operation si Daniel diyan po sa Philippine General Hospital nang wala silang hawak na pera. Kaya lumapit sila sa ibang mga pwedeng lapitan para po pambayad sa hospital. So 4 na taon na ngayon si Daniel at nag-undergo po siya ng weekly physical therapy dyan po sa Mary Mediatrix Hospital sa Lipa City, Batangas para makatulong sa kanyang mabilis na paglakad. Ayan. So ngayon po lumalapit po sa atin ang kanyang tatay. So kausapin natin si Kuya John Brian Dabu. Kuya John, magandang umaga. Good morning.
Hello po, good morning. Oo, Kuya Jan. Oo, nasaan ka ba ngayon? Nasa Quezon? Opo, nandito po. Okay. So, kumusta naman si Daniel? Ito naman po, pumapasok po siya ngayon ng daycare. Hindi naman po pinaano ng doktor na pagpapasukin. And yun nga lang po, talagang medyo nakabantay lang po yung wife ko para pagka in case po na maghuhugas ng kamay, tatayo, or what. Ma-assist o mabuhat siya, ganun po. Oo. Ano bang nickname ni Daniel? Anong tawag niyo sa kanya? Braille po. Braille. Okay. So, si Braille. So, ngayon, ibig sabihin, daycare na siya, tapos tuloy-tuloy yung kanyang physical therapy. Opo. Kasi yun po yung sinabi po sa amin ng neurosurgeon after po nung operation po niya nung wala pa pong isang taon na wag pong bibitawan ng rehab. Sige po, salamat po sir. May recommended po sana yung neurosurgeon niya na rehab or therapy sa PGH, kaso hindi po namin talaga afford at medyo malayo-layo po dahil Manila. And kaya po humingi na lang po kami ng recommendation sa neurosurgeon niya kung ano po yung kailangan gawin sa kanyang therapy at ano yung mga certification para po dito na lang po sa malapit sa amin at medyo mura po yung magiging cost lalo na po sa pamasahe at sa weekly na magiging gastos kasi kung doon po kami medyo pamasahe pa lang po at araw-araw na budget napakalaki na. Talagang malaki po. Si Braille ba pang ilang anak ninyo ni Mrs.? Isa pa lang po. Okay. So nag-iisang anak, first baby. First baby, and then anong paliwanag pala, Kuya Jan, ng mga doktor dun sa tumubo na bukol kay Braille? Nung una po kasi, nung sa OB niya, okay na po, normal, 7, then nung 8 months po. 8 months nga ba? 9 months nung nakita. 8 months po, nung pagbalik po namin sa OB, may na-detect sa ultrasound. And yun, doon po nag-umpisa yung explanation ng doktor. Sabi niya, saan galing ito? Ba't nagkaroon ka nito? And yun po, doon po pinaliwanag ng OB niya na kailangan po ng neurosurgeon, ganyan, kasi para malaman daw pagkalabas ng bata kung emergency ba yun na kailangan pagkalabas ng bata surgery na or hindi. So, siyempre, wala po kaming alam ng mga time na yon. Basta ang alam po namin na sinabi ng doktor, ng OB niya dati, na umawak sa kay Braille is, kailangan ko kayong ilipat or kung may alam kayong neurosurgeon or ibang na ospital na malaki na pwedeng hahawak sa asawa mo para pagka labas ng bata, malaman agad ang screen agad at kung kailangan ma-surgery, kailangan ma-surgery. Okay. So, yun po, naghanap po kami ng ospital. Ayun po, natulungan po kami ng isang doktor na head po ng isang ospital sa PCMC. Kaya po kami nakapasok sa awa ng Diyos. At doon po nanganak si Mrs. Sa PCMC, okay. Pero yung operation niya sa PGH, tama? Opo, sa PGH po kasi tumagal po kami sa PCMC. Nung nailabas po si Braille, hindi po in-explain po ng maayos sa amin ng PCMC ng mga OPD doctors na about sa case niya. Walang klarong explanation po sa amin kung ano yung sa case niya, ano po yung mga dapat namin gawin, ano yung amin pong dapat wag gagawin or kailangan ganito gawin nyo. Hindi po na-explain sa amin na maayos yun. Nung tumatagal po yung niya, bukol niya, nawala po yung sipa ng paa niya. At dagdag pa po yung
dito po sa may pusod niya, may lumalabas po na parang mabahong tubig na parang liquid. parang ganun po. Na isa rin po sa dahilan kung ba't nagkokos din po yung UTI niya noong mga panahong yon. Lagi po madalas nilalagnat, ganun do. Kailangan po linisin po lagi para po hindi ma-infect, ganun. Noong mga pa 9 months na po, doon na po kami nag-decide. Sobrang tagal na po namin nakapila sa PCMC. Kasi ang sabi po sa amin ng doktor, sa PCMC, hindi daw po emergency yung case ng anak ko. Pero hindi naman po nila pinaliwanag na dapat pa rin ma-surgery ng ganito ganyan. Wala po silang paliwanag na gano'n ang PCMC. Kaya po nag-decide po kami, kahit wala po kaming mahawak na malaking pera nung time na yun, nagpa-second opinion po kami sa PGH dahil marami pong magulang ang nagsasabi sa amin na punta kayo ng PGH, hanapin niyo si Dr. Ronnie Baticolon, magpa-check up kayo. And para tingnan yung anak ninyo, para malaman kung ano yung case ng anak niya, sabi ko wala kaming malaking pera. And sabi naman ng pwede nyo naman pong ilakad yan sa mga true guarantee letter, tatanggapin naman po ng PGH yan. And kaya at maunaway naman si Doc Ronnie, at pagbibigyan man kayo, kung ipaliwanag mo lang sa kanya, sabihin mo lang ang totoo sa kanya and bibigyan niya kayo ng possible consideration. Siya yung napuntahan ninyo. And yun nga po, hindi naman po kami nagkamali. Tama po yung magulang na nagsabi sa amin ganun. Ayun po, binigyan, nung na-check up po siya ni Doc Ronnie, pinaliwanag po sa amin na hindi na rin daw po kailangan patagalin yon kahit daw sa case ng anak ko. Hindi na daw kailangan patagalin ng o abutin ng 1-year-old bago siya kasi lalapad daw, kumbaga mas lalaki pa daw yung madadamay sa spinal cord niya or mas malalala yung maapektuhan. Kaya kaya ginawa agad-agad yung operation. At saka po idagdag pa po yung bukol niya lumalaki na lumalaki. Pero yung bukol very rare na mangyari sa isang katulad niyang edad, no? Tapos balakang, 'di ba? Parang kulang 2 litrong tubig po yung nakuha. Opo. So, wala pa po siyang 1 taon noon kaya talagang sabi kaya nagpasalamat po talaga kami kay Doc Ronnie na ganun yung Dr. Ronnie is, anong full name ni Dr. Ronnie? Dr. Ronnie Baticolon po. Baticolon, okay. Opo. So, tapat na kami sa kanya, because Doc, wala kaming hawak na malaking pera dito. Lakas ng loob lang po. Paano po ba to, Doc? Binigyan niya kami po ng admitting slip kahit wala kaming pera. Sabi niya mag-ipon kayo ng pang down or pang maliit na halaga. Hindi naman po ganun kalaki pero maliit na halaga. Once na nakaipon kayo pang down, bigyan kayo admitting slip. By January, proceed tayo sa operation. Ayun po, sawa ng Diyos, naipangutang o naipanghiram po namin yung maliit na halagang yun para lang po maipasok sa PGH. Para ma-admit lang po. Nakita natin, ang laki ng bukol. Ang laki pala. Ang laki. Grabe. 2 litro pong tubig yung nakuha po sa sa likod niya. Pero anong paliwanag ng doktor? So tuloy-tuloy lang ang therapy and then wala nang bumalik hindi na? Nung mga time po na after po na surgery niya, bumabalik po kami after pinamonitor po sa amin yung ulo ng bata. Kailangan daw po within 2 to 3 months, hindi daw po lalaki yung ulo. Or magka-hydro. Kasi once daw po na ganon, no choice daw po si Doc Ronnie, proceed daw po sa second operation, isa-shot daw yung bata. So yun naman po yung isang pinagdasal namin na talagang sana, wag naman po sana. Sabi ko, thanks God naman po, bumalik po kami nung after 3 months. Same pa rin po, kumbaga tama po yung laki ng ulo niya sa edad niya. So sabi ni Doc, hindi na natin itutuloy yung pagsishunt. Sabi niya, so alagaan nyo na lang sa therapy, no? Opo, after po noon, 6 months, bumalik po ulit kami for another check-up po ulit. Hanggang sa ngayon po, nung as times goes by na may pinagawa po sa aming check na laboratory, sabi niya, okay, sige, yearly na lang tayo magkita. And ngayon po, yearly po kami bumabalik po sa kanya for monitoring na lang po. And other, basta habilin lang po ng neurosurgeon, Mami, Daddy, huwag niyong bibitawan ng rehab. So, doon sa rehab na ginagawa niyo ngayon, magkano yung nagagastos ninyo?
Kasi yun ang bubunuin ninyo. 1.5 po, isang session. 1.5 per session. Ilang session sa isang buwan? Ang recommended po ni Doc Ronnie kasi, base po dun sa certificate na binigay niya, 2 to 3 times a week. Oh, so parang 12, no? Sa isang buwan. Opo. So kung sa 1.5, magkano na yun, no? May get. Saan din po bubunutin ganong kalaking ano. Oo, pero tuloy-tuloy naman ninyong nagagawa. Opo, yun nga lang po, hindi namin maibigay yung 3 times a week kasi napakalaking halaga din po. So ilang beses siya nakakapagpa-therapy? Minsan po, twice or once a week. Basta hindi po pwedeng hindi po kayo matitherapy a week. Hanggat maaari po, kung may pera pong makuha po akong GL sa ibang ahensya. So pwede ang GL doon sa therapy, ano nyo, pwede naman. Opo, doon po sa... Saan yan? Saan ginagawa? Sa Mary Mediatrix po. Sa Mary Mediatrix. Okay. So tumatanggap sila. Okay, ganito kuya, tawag nito kuya Jan, manawagan ka, hingi tayo ng tulong, ano? Para nang sa ganon ay mailapit natin yan para magtuloy-tuloy yung more therapy. Mas okay yan para kay Braille. Sige, go ahead. Opo, yun nga po, ako bilang magulang rin po and may ganito disability ako, nanawagan po sa mga mabubuting puso po ninyo at sa mga magkakalog po ng pandagdag man lang po pang sa therapy po ng anak ko. Wala naman po itong anong halaga. Kung ano man po makayanan po ninyo, lubos po namin tatanggap ng mag-asawa para lang po sa patuloy po na paggaling at makalakad po yung anak ko. Yun lamang po at God bless po. Marami pong salamat sa mga tao. Okay. Ano po nitong aking panawagan. Okay. Sa mga maaari pong tumulong, ayan, mag-share ng blessing para po kay Daniel Braille, no? Daniel Braille Dabu, no? Si Kuya Braille. Nananawagan po si John, si Kuya John para sa kanyang anak. Pwede kayo magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong 0956-197-9471. At naka-flash po sa inyong mga television screen at ang inyo pong maibabahagi na halaga para po sa therapy ni Daniel Braille Dabu, no? Pakilagay, Daniel Braille Dabu. Ayan po. At in the meantime, dun sa mga katulad na pasyente ni Braille, ano, Kuya John, yan, bibigyan siya ng butihing Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. At ilapit natin, baka sabi mo pwede yung GL, di ba? Para sa kanya therapy. Lapit tayo sa office ng butihing Supremo para nang sa ganun, mas madagdagan yung kanyang pampatherapy. Ano, Kuya John? Oo, so siguro yung mga requirements lang kailangan i-ready mo, ilapit natin. And of course, 3,000 pesos mula kay Sir MG Forex. Ayan, Sir Michael Guy. Ayan, so 3,000 pesos Kuya John. So, total of 5,000 pesos ngayong araw para kay Braille Dabu. Kuya John? Apo, maraming salamat po sa mga butihing pong magulang na kagaya ko nga po. Salamat po sa mga maliit po ninyong tulong. Sabi nga ay mapagsama-sama. Bilang magulang, alam niyo din naman po yung rason kung bakit din naman po ako humihilang gantong Oo, kailangan talaga para sa anak, Kuya John. Opo. Sabi nga kaya kahit kayo magulang, sabi nyo nga, ang bawat magulang lahat gagawin ng best para sa anak nila. Yes. And yun nga po, talaga lang pong tight lang po talaga ang budget, kaya sinubukan ko na rin po itong pananawagan sa Maraming salamat po sa mga nagbigay ng halaga po nila. At dun sa magbibigay pa, Kuya John. Okay? Mga magbibigay pa po. Okay. So sa mga magbibigay,
Wala po itong ano pong amount. Kahit ang importante lang po is pandagdag lang po namin sa pang-therapy po ng bata para continuous lang po. Okay. So mga kaibigan, si Kuya Jan Brian Dabo para kay Daniel Braille Dabo, no? 4 years old na ngayon ay nag-undergo po ng physical therapy. Okay, Kuya Jan, maraming salamat at doon sa mga tutulong pa, yan ay ating ipadadala sa inyo, okay? Ayan, si Kuya Jan, maraming salamat. Again, maraming salamat Senator Lito Lapid at ang MG Forex Sir Michael Ismail. Mabalik po tayo. Oras natin 55 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tunto ng break time. Sabay niyo na ba DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto at alas 11 na ng umaga. Bigangdan muna natin yung ating pong mga balita, ha? Punta muna tayo kay RH15 Jacel Ricafort, yung pulisya daw po tiniyak na may mananagot sa paghuhupo ng Maynilad Project Site dyan po sa Las Piñas City na ikinasawi po ng 2 katao. Hingi tayo ng update, Jacel, go ahead. Go ahead, Jacel. Siniguro ng Las Piñas City. Giselle? Na doon sa Las Piñas City na ikinamatay ng 2 individual. Ayon kay Lieutenant Colonel Choson Rosarito, ang Assistant Chief of Police for Operations, iniimbestigahan nila kung ano yung sanhi ng trahedya. Nasa 18 metro anya yung lalim ng bukay na may 5 manggagawa nang bumuho pasado alas 2 ng hapon kahapon. Ang sugatan habang nakaligtas yung 2 pang trabahador. Nilinaw naman ni Rosarito, pawang Pilipino yung mga namatay at walang Chinese national taliwas sa mga lumalabas na ulat. Pero iniimbestigahan na anya ng mga kapulisan
yung report na Chinese ang kontratista ng proyekto ng Maynila. Pakinggan natin ang video. So, meron liability dito, natural. Merong mga nasaktan, pero hindi nga nabawian ng buhay. I think, meron silang liability. So, I don't want to sabihin pa kung ano yung mga liability nila po pwedeng may isang sa kanila. So, siguro, between na lang siguro, after the investigation, doon namin malalaman kung ano yung maaaring may isang sa kanila. So, pagpapatuloy po ng Las Piñas City Police Station ang pag-iimbestiga dito ng kaso nito para malaman po natin kung ano yung katotohanan sa tunay na nangyari po dito sa incident. Giselle? Ako, naputol si Giselle. Puntahan natin si RH19 na Nolasco dyan sa Maynila. Yun daw Your Milk 2.0 inilunsad. Saan eskwelahan yan, Tina? Miss May, pinalawak pa nga ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang Your Milk o libreng gatas para sa mga mag-aaral. Mula sa dating daycare, pinalawak ito sa kinder hanggang grade 1 ngayong araw. Kasunod ng formal na paglulunsad sa Your Milk 2.0 sa Dr. A. Albert Elementary School sa Sampaloc, Maynila. Ayon kay Manila Mayor Rico Moreno, mula sa dating 21,000 na benepisyaryo ng programa, pinalawak na ito ngayon sa mahigit 60,000 na mag-aaral na makakatanggap na mga bata na every other day o kada susunod na araw ay makakainom nitong Your Milk. Layunin sa sabing programa na maitaguyod ang kalusugan at wastong nutrisyon ng mga batang mag-aaral sa lungsod sa pamamagitan ng pamamahagi ng gatas. Mainit naman itong tinanggap ng mga guro, magulang at mga bata sa nasabing paaralan. Binigyang diin ni Yorme sa kanyang mensahe ang kalagahan ng nasabing programa, hindi lamang para sa nutrisyon ng mga mag-aaral, kundi ang tulong sa kabuhayan ng programa sa mga dairy farmer. Pakinggan natin sa Manila Mayor Isko Moreno. Farmer, cooperative, national government, local government, working hand in hand in synchrony to achieve national goal, which is nutrition to our children. Una nang inilunsad ang Manila Department of Social Welfare and ang Your Milk program sa Baseco noong Pebrero bilang isa sa mahalagang sa patuloy at pangkalahatang kalusugan ng Manilenyo. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa pamagitan po niya pansamantala tayong magpapaala. Nakamonitor pala sa atin ang Congressman Salvador Caador Pleito. Ay Kong, thank you so much dun sa mga natulungan nating mga pasyente. Siguro hingi tayo ng pasasalamat kay Jehan. Yan, thank you so much Kong Ador. Salamat. Pansamantala ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat EPW na per Lasoro, si Rizy at yung ating mga practicumer ba natin. Sunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful